Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang patuloy na pagkakahunting ng Philippine SEC sa mga unlicensed na trading platform. At yan, atin pong nasaksihan ang kanilang ginawa kay Binance at ngayon naman po ay meron ng kasunod at yan naman po ay walang iba kundi si eToro. Yan, marami po ba sa inyo ang gumagamit kay eToro? Ayan, natulad na po siya ngayon. Matutulad na po siya ngayon kay Binance. Philippines SEC issues warning against eToro for unlicensed trading. Ayan, nagbigay po ng babala ang Philippine SEC dito kay eToro sapagkat wala po siyang lisensya or unlicensed po siya. Kaya wala po itong pagkakaiba kay Binance. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Philippines SEC issues warning against eToro for unlicensed trading. Ayan, sa aking pagkakalam, ang dami pong mga Filipino users kasi ang gumagamit dito kay eToro. Hindi lamang po kasi siya pang crypto. Meron ding mga stocks. Ayan, mas sa tingin ko ay nag-umpisa pa itong si eToro sa stocks. Pero ayan, the Securities and Exchange Commission of the Philippines warned Filipinos to stay away from the renowned eToro market. These warnings concerning unregulated financial activities and local investor protection are spreading. Binance, a major cryptocurrency exchange globally, was also subject to a similar embargo, suggesting a wider regulatory sweep in the industry, and the steps taken against eToro by the Philippine SEC followed suit. Yan, alam naman po siguro natin kung ano ang nangyari kay Binance. Yan, ngayon ay marami po ang hindi na po maka-access sa kanyang website. At pero meron daw pong ilang nakaka-access pa naman. Yung mga iba ay nagagawa pa nilang ma-access ito sa kanilang mga mobile phone o sa mga applications. Pero sa tingin ko ay malamang ay baka hindi po yan magtatagal at bigla na lamang pong mawawala yung connection natin dyan. At hindi natin alam kung pag nangyari yan ay syempre maiipit yung ating funds kay Binance at hindi po natin alam kung paano yan mailalabas. Kaya ayan nga, yung pinaka best advice ay mas maganda na ilabas na natin ang ating mga funds dito kay Binance. Ngayon ay mukhang isusunod naman ng Philippine SEC itong si eToro. Kaya sa tingin ko ay hindi magtatagal ay matutulad na rin ito sa sinapit ni Binance. Kaya yan, the SEC's allegation that eToro has been trading securities in the Philippines without a necessary licenses is in question. An article that became public on April 4th was published in March, and it states that eToro allegedly enabled Filipino users to trade and invest in unregistered investment products on its platform. eToro does not have the legal status of a company in the nation and does not have the licenses or power required by the Securities Regulation Code, according to the statement from the board. All the necessary authorizations to sell stocks, operate as a broker-dealer, or administer a securities exchange in the Philippines are included. Kaya ayan, sa madaling salita ay wala pong permit or lisensya itong si eToro na mag-operate dito sa Pilipinas. Kaya ayon po sa Philippine SEC ay labag po yan sa batas or Securities Regulation Code. Kaya ayan, pinagbabawal po nila or kanila pong question ang operasyon nitong si eToro dito sa ating bansa. Kaya ayan, mukhang dihado na rin po siya. Pero sa tingin ko ay hindi naman po siguro didedmahin ni eToro ito katulad ni Binance. Si Binance dinedma lang tayo mga Filipino users. Ni man lang hindi sila naglabas ng mga statement or pahayag tungkol dito.
Pero sa tingin ko kay Ituro ay marami na rin po kasing mga Filipino users ito. Yan, sa tingin ko nung sa forex trading pa lamang ako ay nakikita ko na itong si Ituro. Yan, wala pang gaano, hindi pa gaano sikat ang mga cryptocurrencies noon, or wala pa yata. Yan, wala pang siguro si Bitcoin lamang po, pero hindi pa gaanong sikat si Bitcoin. Ay nandito na si Itoro. Yan, pero stocks po yung kanilang mga talagang assets dito na kanilang binibigay. Tapos unti-unti po siyang nakikisabay hanggang sa nag-offer na rin po siya ng mga forex at saka mga cryptocurrencies. The official website of Ituro still lists the Philippines as a supported nation. Even though the SEC has issued advice against it, it might confuse prospective customers from the Philippines. Although Cointelegraph attempted to get a statement from the trading platform about these claims, they could not give any instant confirmation. Ayan, nakalista daw po kasi sa supported nation ni Ituro ang Philippines. Yan, pero ayon po sa Philippine SEC ay hindi po sila sang-ayon dito na dapat ay tanggalin po nila ang Philippines dito. Ayan, kasi nagdudulot daw po ito ng confusion or kalituhan sa kanilang mga customers, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi ang iniisip po ng mga Filipino users dito sa Pilipinas ay malamang ay sumasang-ayon dito ang SEC. Kaya yan, nais po nilang patanggal sa listahan ni Ituro ang Philippines bilang isang supported nation sa kanilang platform. The recent action taken by the Philippine SEC against Ituro and Binance are indicative of a worldwide trend toward tightening regulatory oversight of digital currency and online trading platforms. Global regulatory agencies are responding to the changing digital financial ecosystem by bolstering investor protection and monetary stability measures, with the significance of adhering to local legal frameworks. Kaya ayan, ginagawa daw po ito ng Philippine SEC sa mga unlicensed na mga exchanges dito na nag-ooperate dito sa Pilipinas, katulad po ni Ituro at saka si Binance, para magkaroon ng mas mahigpit na regulatory oversight or pagmamanman sa mga digital currencies at saka mga online trading platform. Ayan, ginagawa daw po nila ito para maprotektahan ang mga investors, yung mga taong nag-i-invest sa mga digital assets na ito. Kaya ayan, mas lalong tumitindi sino kaya ang susunod. Pero sa tingin ko ay susubukan muna nilang itumba itong si Ituro. Tig-iisa. Siguro isa-isahin lamang nila. Kasi syempre, marami pa namang oras. Pagkatapos ni Binance, ayan, isusunod nila itong si Ituro. Pagkatapos po ni Ituro ay abangan po natin kung sino naman ang susunod dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.